Ngayon ay pag-usapan na natin ang identity ng Bride of Christ. Kagaya na napag-aralan natin sa Part 7a at Part 9a, kapag ang Biblia po mula sa Old Testament at New Testament ay nababanggit ang simbolo na babae, ito ay grupo ng mga tao na mananampalataya sa ating Diyos. Ang tanong, sino ba sa Bible ang umuugnay sa Bride of Christ or sumisimbolo sa asawa ni Kristo? Ang Biblia ay maliwanag dito kung babasahin natin ang mga taga-Efeso chapter 5 verse 22 to 29. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhay sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Sa verse pong yan, ito po ay isang figure of speech lamang na ang church ay yung bride o asawang babae at yung groom ay yung asawang lalaki, which is ito nga si Kristo. Ito ay isang analogy lamang ng paglalarawan ni Apostol Pablo. Bagamat ang konteksto sa verse na yan ay payo ni Apostol Pablo sa pagmamahal at pagpapasakop ng pag-aasawang pisikal sa pagitan ng babae at lalaki, ang misteryoso dito ay inihalin tulad ni Pablo ang iglesia sa babaeng asawa ni Kristo. Kung ang iglesia ay lumalarawan sa asawa ni Kristo, ibig sabihin sobrang espesyal ang iglesia sa mata ni Kristo. Ibig sabihin, nais lang iparating ng Diyos sa atin na tayong mga mananampalataya ay apple of the eye ng Diyos. Napakahalaga niya sa atin. Gaya ng lalaking patay na patay sa babaeng kanyang minamahal. Kapag asawa, ibig sabihin sobrang mahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Gaya ng isang lalaking sobrang bighani at sobrang pagnanasa sa kasintahang babae. Nagagawin ng lahat para mahalin lang ang babae. Sa sukdulang handa siyang mamatay para lang sa kanyang sinisintang babae. At ang pagmamahal na ito ay exclusive lang sa mga tunay na Kristiyano. Kaya ang Bride of Christ ay isang metaphor ng mga tunay na mananampalataya kay Kristo. Gaya na napag-aralan natin sa Part 8D at Part 8E, ang tunay na mananampalataya ay yung mga taong nagtiwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sila ay naligtas hindi sa mga mabubuting gawa o performance nila bilang tao. Hindi rin sa reliyon o anumang religious group kaya sila ay naligtas, kundi sila yung mga taong nagtiwala lamang sa ginawa ni Kristo sa krus upang sila ay masabing pinatawad at ginawang banal sa mata ng Diyos. Sila ay sobrang pinaburan ng Diyos, hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi sila yung mga taong nagtiwala lamang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. At sila yung tunay na Kristiyano ayon sa napag-aralan natin sa Part 8D at Part 8E. Kaya kaibigan, kung ikaw yung klase ng mananampalataya na 100% nagtitiwala sa tinapos na gawa ni Kristo at hindi sa mga gawa mo, ikaw ay naligtas at kabahagi ng Bride of Christ.
Ngayon ang tanong, gaano ba kamahal ng Diyos ang kanyang iglesia? Kagaya ng binasa natin kanina sa Ephesians chapter 5 verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Well, kung pag-ibig lang din ang pag-uusapan, wala nang ibang pag-ibig pa yung ialay mo ang buhay mo sa iyong minamahal. At handa kang isuko ang iyong pride para lang suyuin ang iyong minamahal. Yan po ang eksaktong ginawa ni Kristo sa kanyang iglesia. At bukod dito, sinakripisyo niya hindi lamang ang kanyang buhay, kundi ang kanyang pagka-Diyos para sa iglesia. Kung babasahin natin ang Filipos chapter 2 verse 5 to 6, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Maliwanag din sa verse na yan na si Kristo Jesus ay Diyos. Nagpakumbaba lang siya, kaya siya nagsakatawang tao. Kaya malinaw sa verse na yan na ang love story ng Diyos sa atin ay yung Diyos mismo ang kumilos para abutin tayo. Siya mismo ang nagpakumbaba sa atin. Siya na mismo ang nag-adjust. Dahil sa bagsak nating kalagayan, taong makasalanan, wala kasi tayong paraan para abutin ang Diyos. Gaya ng lalaki na sinusuyo ang isang babae para lamang magkasundo sila. Ang lalaki na ang nag-adjust, ang lalaki na ang nagsosorry kahit nakasalanan na ng babae. Dahil mahal na mahal niya ito, ang lalaki na ang nagpakumbaba. Ang tanong, ano ba ang purpose ng pagsakatawang tao ng Diyos na ito? Kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa, sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Sa verse na yan, yung pagiging Diyos niya, pagiging hari niya, ay iniwan niya para abutin lang tayong mga tao. Dahil ang tao ay walang pag-asang maging banal sa mata ng Diyos kahit anong bait nito. Kaya si Kristo Jesus na mismo ang tumupad sa pinag-uutos ng Diyos. Ang Biblia ay maliwanag dito. Kung babasahin natin ang Mateo chapter 5 verse 17, sumagot si Jesus, huwag ninyong akalaing naparito ko upang ipawalambisa ang kautusan at mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalambisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Maliwanag sa Old Testament dispensation na para maabot mo ang Diyos, kailangan mong sumunod sa utos ng Diyos. Ngunit kung babasahin mo ang Old Testament mula kay Moses hanggang sa mga propeta, kay David, Saul, Solomon, mga hari ng Israel at maging ang kanyang mga alagad, ay walang nakatupad sa pinag-uutos ng Diyos, lalo-lalo na ang buong mamamayan ng mga Hudyo. Dahil wala talagang pag-asa na masunod ng tao ang utos ng Diyos, si Kristo na ang tumupad nito. Yan po ang bagong tipan. Kaya kung magtitiwala ka lamang sa tinapos na gawa ni Kristo, para mo na rin sinunod ang utos ng Diyos dahil kay Kristo. Si Kristo na ang gumawa para sa iyo. Kaya si Kristo talaga ang bida ng bagong tipan. Siya ang hangganan ng kautusan, nasunod niya ang utos ng Diyos. Kung babasahin natin ang Romans chapter 10 verse 4, si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon ang sino mang nananalig sa Kanya ay papawalang sala. Malinaw sa verse na yan na si Kristo na ang sumunod sa utos ng Diyos. Natupad na ang inuutos ng Diyos sa tao. Si Kristo na ang tumupad ng kautusan na hindi masunod-sunod ng tao, lalong-lalo na ang mga Hudyo. At sa verse ding yan na ang basihan na ng Diyos sa bagong tipan ay hindi na base sa utos ng Diyos. Yung sino man daw magtiwala sa ginawa ni Kristo sa krus, yun daw ang mapapawalang sala. Meaning, hindi na good works ang basihan ng kaligtasan, kundi pagtitiwala na lang kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus ang basihan ng kaligtasan. Kaya ito ay tinatawag na good news o yung totoong gospel. Hebreo chapter 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog,
kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So ang ginawa ni Kristo ay pangminsanan lang or once and for all para mapatawad tayo sa ating mga kasalanang namanan natin kay Adan. At maliwanag diyan na ang effectivity nito ay pang forever. Hindi na mahirap ang kaligtasan, napakadali na lang. Ito ay magtiwala ka lamang sa ginawa ni Kristo, yun po ang bagong tipan. Actually, si Kristo na mismo ang nakipagtipan sa atin nung bago pa siya ipako sa krus. Kung babasahin natin ang Mateo chapter 26 verse 28, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sa verse na yan ang pangako ng ating Panginoong Hesus kalakip ng seremonya ng pag-inom ng alak at pagkain ng tinapay nito. Yan po ang kanyang covenant. Na ang covenant na ito ay yung tayo ay pinatawad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ni Kristo sa krus. Yun mismo ang pinakamensahe ng sakripisyo niya sa atin para tayo ay mapatawad ng Diyos. Kaya ang alok ng bagong tipan sa atin ni Kristo, magtiwala lang tayo sa ginawa niya sa krus para tayo maligtas at magharing kasama niya sa langit at sa lupa. Imbis na impyerno ang punta natin, buhay na walang hanggan ang punta natin. Yan po ang tunay na gospel o good news. Kaya yun ang dahilan kung bakit po ang mananampalataya ay symbolically tinatawag na asawa ni Kristo o yung babaeng ikakasal. Dahil sa sukdulang biyaya at pag-ibig niya, yung buhay niya mismo at yung kanyang pagiging Diyos ay isinuko niya para sa mga taong nagtitiwala sa kanyang gawa. Gaya ng lalaking handang mamatay para sa kanyang minamahal na asawa. At parang pelikulang romantiko na ang bidang lalaki ay nakikipaglaban para sagipin ang kanyang minamahal na babae laban sa kapahamakan. Yun ang dahilan kung bakit naisulat ang John 3:16. Ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagbibigay ng buhay ng kanyang anak ay udyok ng pagmamahal sa atin. Ang tanging hinihiling lang ng Diyos sa iyo ay tiwala sa ginawa ng kanyang anak para sa iyo. May ginawa na po si Kristo para sa atin. May ginawa na po siya para tayo ay maligtas. Ito yung nag-alay na siya ng buhay para tayo ay mapatawad sa lahat ng kasalanan nating pang nakaraan, pang kasalukuyan at pang hinaharap. At kapag nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo, ikaw ay maliligtas at ikaw ay mamahalin ni Kristo gaya ng pagmamahal ng lalaki sa babaeng ikakasal. Ngayon ang tanong, ano ba ang tunay na identity ng tunay na Kristiyano? Ang sabi sa John chapter 8 verse 37, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Ayon sa verse na yan, dahil sa pag-ibig ni Kristo sa mga mananampalataya, they are more than conquerors. Para maintindihan natin ang salitang we are more than conquerors, meron akong isang illustration, kaibigan. Halimbawa, meron isang lalaking boksingerong world champion. Nang lumaban siya sa isang championship, siya ay nanalo at nag-champion. Kaya siya ay tinatawag na conqueror. Ngayon, ang nag-benefit dito ay ang kanyang magandang asawa. Dahil lahat ng balato at pinaghirapan ng kanyang asawa ay halos sa kanya mapupunta. At mabibili niya ang anumang nais niyang bilhin. Kaya yung asawang babae ay yung more than conqueror dito. Ganon din ang sinasabi ng Biblia. Si Kristo ay nagtagumpay sa krus para palayain sa kasalanan yung mga taong magtitiwala sa Kanya na magre-resulta ng buhay na walang hanggan. At dahil dito, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay sobrang pinaboran na ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ang santunay na Kristiyano ay nasungkit ang sobrang pabor ng Diyos. At ayon sa Ephesians chapter 1 verse 6, ang mga Kristiyano daw ay tinatawag sa salitang Griego na charito, means highly favored. Ibig sabihin, nasungkit ng tunay na mananampalataya yung pabor ng Diyos dahil kay Kristo.
Pabor ng Diyos na dating pahirapan makuha ng mga Old Testament saints at sa mga sinaunang Hudyo na under the law. Kaya sa dispensation natin ngayong church age, tayo mga hentil na Kristiyano ay sobrang pinaboran ng Diyos kumpara sa mga Old Testament Jews. Pero sa mga mananampalatayang kasama sa iglesia, mapahudyo man o hentil, basta mananampalataya kay Kristo, ay may pangako na ang Diyos. Ang sino man magtiwala kay Kristo ay pinagpala at pinabura na ng Diyos. Isa pa sa kapangyarihan ng taglay na tunay na iglesia ay ang katayuan natin sa mata ng Diyos. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 26, ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. Meaning kauri natin ng Diyos. Kaya inihalin tulad tayo ng Diyos sa babaeng ikakasal dahil tayong mga tao ay kauri ng Diyos. Gaya ng mag-asawang lalaki at babaeng bagamat magkaiba sila ng kasarian, ngunit iisa sila sa mata ng Diyos. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, mapahayop man o mapaanghel, ang tao lamang ang kauri ng Diyos, kalarawan ng Diyos o kawangis ng Diyos. Kung titingnan mo ang graph na ito ang katangian ng Diyos in general analogy. Ayon sa Biblia, ang attributes ng Diyos ay nahahati sa dalawa, ang kanyang divine nature at ang kanyang eternal power. Sa side ng eternal power, siya ay omnipotent o makapangyarihan sa lahat. Siya ay omniscient o alam ang lahat ng bagay. Siya ay omnipresent o siya ay nasa lahat ng dako. Sa side naman ng kanyang divine nature, siya ang love dahil ayon sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Means unconditional ang kanyang pag-ibig. Siya ang light o liwanag dahil siya ay banal, hindi nagkakamali at perpektong Diyos. Siya ang life dahil siya ay eternal, walang simula at walang wakas. Ngayon ang tanong, saan sa attribute ng Diyos na meron din tayo? Una, ang tao ay walang kakayanang magkaroon ng eternal power dahil hindi ho tayo Diyos at tayo ay nilalang lang ng Diyos. Kaya ang eternal power ay wala po tayo niyan. Ngayon, ang divine nature, yan ang meron tayo gaya ng Diyos. Nung hindi pa nagkakasala si Eva at Adan, ang tao ay may divine nature. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya tayo marunong umibig at tumanggap ng pag-ibig. Dahil ang Diyos ay banal, kaya si Eva ay banal din. Hindi pa nila alam ang mabutit masama nung hindi pa nila nakakain ang pinagbabawal na pagkain. Kaya sila ay banal sa mata ng Diyos. Ang Diyos ay may buhay na walang hanggan, gayon din naman si Eva at Adan. Nung hindi pa sila nagkakasala, walang plano ang Diyos na sila ay mamatay. Ibig sabihin, ang divine nature ng tao ay partaker lamang tayong mga tao sa divine nature na ito. Ngunit nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan, nawala ang pagiging partaker ng tao sa divine nature ng Diyos. Ang tawag dito ay spiritual death, kamatayan bunga ng kasalanan ni Adan. Ito ay mababasa natin sa Romans chapter 5 verse 12. Yun ang dahilan kung bakit nagsakatawang tao ang Diyos para iligtas tayong mga tao. At ang bayaning ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ayon sa Biblia, nag-iwan siya ng covenant sa krus na ang sino mang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan, kabanalang walang hanggan, at Kanyang pakakasalan sa eternity. Kaya kapag ang isang tao ay nagtiwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, mare-restore ang Kanyang divine nature. Ang kanyang life ay mabubuhay dahil sa pangakong buhay na walang hanggan mula kay Kristo Jesus. Ang divine nature niyang light ay mabubuhay dahil ituturing siyang banal sa mata ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang divine nature niyang love ay mabubuhay dahil tatanggapin niya ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na ito ay sa pamamagitan ng pagpapala at pabor dahil kay Kristo Jesus at kanyang pakakasalan sa eternity. Yun ang dahilan kung bakit si Jesucristo ang susi para maibalik ang dating tayo. Tayong dating banal sa mata ng Diyos. Kaya ang big idea, we are only partakers of God's divine nature through Jesus Christ. Ang panghuling identity ng Bride of Christ ay yung authority na meron siya.
Ito ay isa sa benefits sa isang mananampalataya kay Kristo ay yung heavenly authority nito. Isa ito sa covenant ni Kristo sa kanyang iglesia, na ang iglesia ay pinaupong kasama niya sa kanyang trono. Kapag sinabi pong pinaupo sa trono means seat of power. At mangyayari ito literally sa second coming of Christ. Kung babasahin natin ang Ephesians chapter 2 verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Napaka-misteryoso na tayo pinaupong kasama ni Kristo sa kalangitan. Pinaupo means past tense. Kaya past tense dahil ito ay nangyari na noong nagtagumpay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya isa sa finished work of Christ ay tayo ay pinaupong kasama ni Kristo sa kalangitan. Bagamat ito'y mahirap paniwalaan, pero yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang literal na katuparan nito ay mangyayari sa second coming of Christ. Kung babasahin natin ng 1 Corinthians chapter 6 verse 2 to 3, di ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ay hahatol sa sanlibutan? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Believe it or not, Bible na po may sabi na ang nakay Kristo daw, darating ang panahon na tayo ang hahatol sa sanlibutan at sa mga anghel. Di ko nga lang alam kung paano ang setup nito, pero yan po ang sinasabi ng Biblia. Again, hindi po tayo Diyos, pero tayo ay partaker lamang ng authority ng Diyos. Sino ang nagbigay? Ang ating Panginoong Hesus. Ito ay sa awa at biyaya lang ng Diyos sa atin. Actually, sa Book of Revelation, nakaprofesy na rin na may senaryo na maraming trono sa daigdig ang nakita ni Juan sa future, sa paghahari ni Kristo dito sa lupa. Kung babasahin natin ang Pahayag chapter 20 verse 4, nakakita ako ng mga trono at mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwang pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw o sa kanilang noo o sa kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sa verse na yan, bukod sa tribulational saints ay maghaharing kasama ni Kristo, may mga trono at mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Again, kapag binigyan ng karapatang humatol means they are partakers of God's authority. Ang mga mananampalataya ay binigyan lamang ng karapatang humatol. Yan po ang dahilan kung bakit tinawag ang kanyang iglesia na Bride of Christ. Kaakibat dito yung authority. Authority sa paghahari ni Kristo dito sa lupa. Si Kristo ang hari, ang iglesia ang kanyang reyna. Logically speaking, ang church talaga ang tunay na Queen of Heaven, hindi po si Maria. Dahil si Maria ay kabahagi lamang ng iglesia. Siya ay mananampalataya rin ni Kristo. Wala naman po sa Bible ang salitang Queen of Heaven, pero logically, ang church po ang Queen of Heaven dahil asawa siya ng hari. Walang iba kundi si Kristo. Yan po ang tunay na authority at identity ng Bride of Christ. Kung ang iglesia o mananampalataya ay asawa ni Kristo at mahal na mahal niya ito, walang dahilan para suungin ng Kristiyano ang 7 years of tribulation. Walang dahilan para pahirapan ng Diyos at ni Kristo ang kanyang mapapangasawa during tribulation age. Meaning, rapture muna talaga bago 7 years of tribulation. At pag-uusapan po natin ito sa part 12b. Ngayon, speaking of end times, ang tanong, ano ang magiging role ng Bride of Christ sa end times? Alam kong marami pa kayong tanong, kaya ang nakakapanabik na propesiya ng babaeng ikakasal ay ating pagpapatuloy sa part 12b.